po, Vice President Jejo Marbinay, honorable members of the Cabinet, Mayor Tony Calixto, Representative Melda Calixto Rubiano, Councilor Wu Zhengping, General Manager Samuel Leonardo, Chief of Staff Eduardo Oban, Major Service Commanders, Admiral Ramon Liwag of the Coast Guard, Police Deputy Director General Nicanor Bartolome, our business delegation members of the party, fellow workers in government, honored guests, ladies and gentlemen. Ikinagagalak ko pong makabalik sa ating bansa matapos paunlakan ang paanyaya ng kagalang-galang na Pangulo ng People's Republic of China, Hu Jintao. Maliban sa opisyal na delegasyon, kasama din natin ang halos 250 negosyanteng bumuo ng ating business delegation na gumastos ng kanilang sariling pera upang makatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Sa unang bisita po natin sa China, napagkasundoan namin na bilang dalawang bayan na magkalapit, hindi lamang sa mapa, ngunit mas lalo't higit sa ilang daang taong kasaysayan na ugnayang Pilipino at Chino, nararapat lamang na may pagpatuloy at lalo pang mapalakas ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Nakamit natin ang mga sumusunod. Nalagdaan po ang ilang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng kalakal, economic and technical cooperation, turismo, media, palakasan, kultura at impormasyon. Patunay ito na sa napakaraming mga larangan magkasundo ang Pilipinas at ang People's Republic of China. At pareho ang mga adhikain ng dalawang pamahalaan. Ang mga taong 2012 at 2013 ay nakatakdang maging Philippines-China Years of Friendly Exchanges. Ikinagagalak namin ni President Hu ang paglampas sa 1 million mark ng two-way tourist arrivals at napagkasundoan naming subuking abutin na makamit ang 2 million tourist arrivals sa taong 2016. Sisikapin ng bansang China at Pilipinas na lalo pang mapalakas ang ating bilateral trade sa pamamagitan ng pagkamit ng target na $60 billion sa total two-way trade sa ating pong mga bansa sa taong ring 2016. Tungkol sa West Philippine Sea, nananabig po akong ibalita, naging makabuluhan at matiwasay ang pagpapalitan natin ng pananaw sa kanila sa kung paano maisusulong at mapapagkasunduan ang mga hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig sa usaping ito. Ang mas maganda pa pong balita rito, tugma ang pananaw natin sa kanila sa kahalagahang mapanatili ang kapayapaan sa lugar na ito. Handa rin silang makipagtulungan sa pagpapatupad ng ASEAN Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea. Naganap naman po sa Beijing, Shanghai at Xiamen ang ilang serye ng pagpupulong na nakatuon sa ekonomiya. At matagumpay po nating naitawid ang mensaheng nais nating iparating. Bukas ang tarangkahan ng Pilipinas sa pamumuhunan ng China. Kasama ang ating economic managers, inilatag natin ang ilang business opportunities sa Pilipinas sa larangan ng agrikultura, infrastruktura, enerhiya at turismo. Nakikita ng dalawang pamahalaan ang magandang maidudulot ng patuloy na paghahanap ng mga pagkakataon para mamuhunan sa atin ang mga taga-China. Sa pagbisita natin ito, kung saan pinaunlakan natin ang 36 na mga pagpupulong at pagsalo-salo, nakamit natin ang $1.282 billion na halaga ng mga bagong investments na papasok sa ating bansa mula po sa China. Dagdag pa po dyan, tinatayang $3.8 billion ang halaga ng mga halos tiyak na mga investments at hindi raw bababa. Sa $7.9 billion naman ang tinatayang halaga ng mga investments mula sa mga korporasyong nagpahiwatig ng matinding interes na mamuhunan po sa ating bansa. Malapit po.
Malapit po sa puso ko ang pakikipagkita at pakikisalo natin sa mga kababayan natin Pilipino sa Beijing, Shanghai at Xiamen. Bilib po ako sa ibayo nilang pagsusumikap at sa mahalaga nilang ambag sa ekonomiya at pagpapabuti sa lipunan ng China. Kilala po ang husay ng mga manggagawang Pilipino doon at sa iba't pang bahagi ng China. Mapa-inhinyero man, guro, media practitioner, musikero o iba pang propesyon. Nasa ibang nasa ibayong dagat man, taas noon nilang iwinawagayway ang asul, pula at dilaw nating bandila. Isa po ito sa mga nagpapapatag sa aking loob na lalo pang pagbutihin ang pamamahala sa bansa nang hindi maglaon. Dito na mismo nila magamit at maibahagi ang kanilang husay at talento sa mga kapwa nila Pilipino. Sa pagbisita ko po sa Hongjian Village sa Fujian kanina, nakita ko ang punong itinanim ng aking ina noong dumalaw siya doon 23 taon na ang nakakaraan. Alam niyo po, sa lalawigan ng Fujian sa China, nagmula ang marami sa mga ninuno ng mga kasalukuyang Filipino-Chinese na namumuhay sa ating pong bansa. At kasama dito ang aming pong pamilya. Di po ba't meron tayong kasabihan? Ang di marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Kaya po minarapat kong dumalaw at magpasalamat sa aking mga kamag-anak sa Fujian na nagpapatid naman ng kanilang suporta sa ating pagtahak ng tuwid na landas. Ang pagdalaw po natin sa China ay tungkol sa paggawa ng matibay na pundasyon para sa kaunlaran, kung saan malinaw ang mga adhikain natin at kung saan ang dalawang pamahalaan ay magtataguyod na mekanismo upang makamit natin ang pagpapalawak ng pangangalakal at turismo sa loob ng kukulang na 5 taon. Ang ibig po nitong sabihin ay kasama na rin sa pag-uudyok ng pamahalaang China sa kanilang mga negosyante na mamuhunan dito sa atin, habang ang mga pamahalaan at pribadong sektor ay nagkakaisa sa paniniguro na lahat ng mga papasukang kasunduan ay may 5 R. Tinatawag natin pong right project, right cost, right quality, right people, at pinaka-importante po, right on time. Ito ang maghahatid ng mas maraming oportunidad at makabuluhang mga proyekto kung saan makikinabang di lamang ang negosyante, ngunit pati ang mamamayan. Ngayon, ang China ay masigasig na namumuhunan at tumutulong sa maraming bansa. Sa ating pagbisita, napatatag pa natin ang ating matagal na pinagsamahan at pakikipag-ugnayan sa kanila. Nagbukas ito ng pintuan tungo sa marami pang negosyo. Nasa mga kamay naman natin ang pagpapanatiling bukas ang pintuang ito. Magtulungan tayo upang mapatunayan sa lahat na maaari ka ng mamuhunan, magnegosyo at umunlad sa Pilipinas nang walang sinasagasaan. Suklihan natin ang pagtulong nila sa pamamagitan ng ating pagbagtas ng tuwid na landas na nakatuon sa interes ng kapwa. Sa ganung paraan, sabay-sabay po tayong aasenso. Inaasahan po natin ang patuloy na pakikipagtulungan sa China at sa iba pang bansa sa mga isyong pangreyon man o pandaigdig. Hindi na po wangwang ng katiwalian ang mauulingan na makarating nating bansa. Ang alingaw-ngaw sa kanila ay puro mabubuti ng balita. Naitataguyod na po natin ang isang bansang buhay na buhay hanggang makipagsabayan at may kakayahang makipagtulungan sa malalaking bansa. Tuloy-tuloy na po tayo sa pag-abot ng ating mga pangarap. Maraming salamat po. Mabuhay tayong lahat.